Tara, samahan mo ako magluto nitong masarap at healthy na rellenong bangus. Part 2 na po ito ng ating video. May mga dinagdag po kaming ingredients. So make sure to watch the video until the end. Papakita ko sa inyo kung paano ito lutuin, pati na rin kung ano-ano mga ingredients. Umpisahan na po natin. Papakita ko lang kung paano natin tanggalan ng tinik itong ating bangus na in-steam na natin. So, boneless na kasi to siya, pero hindi lahat ng tinik ay natatanggal. So, kailangan natin siyang tanggalin. So, after that, buksan na natin ng kalan, set sa medium fire at maglagay tayo ng katamtamang daming ng cooking oil. Tapos, isutay natin yung bawang kapag mainit na yung mantika. Mainit na yung mantika at this point kasi as you can see, kumukulo-kulo na siya or nagbabubble-bubble na siya. So, haluin lang natin to. Naman natin isutay ang ating white onions. Next ay ang ating carrots. Pwede na po natin ilagay ang ating ground pork. Next, ihulog na natin ang ating main ingredient, yung ating bangus. Ganyan na po yung itsura niya. Para na siyang bangus flakes. Tapos haluin lang po natin. Maglagay po tayo ng patis, pampalasa. Maglagay din tayo ng liquid seasoning, dagdag pampalasa. Siyempre, hindi mawawala ang ating black pepper. Lagyan din po natin ito ng asin for additional flavor. At this point, pwede na po natin ilagay ang ating green peas para colorful siya and healthier na rin. Tapos, imekos-mekos lang natin. Sunod na natin ilagay ang ating mga bell pepper. Na rin natin ang ating pasas. Panguin na po natin ito, tapos lagyan na po natin itong itlog. 2 pirasong itlog po yung ating ilalagay para maging malapot itong ating combination or mixture para hindi magwatak-watak kapag nilagay na natin sa tiyan ng bangus mamaya. Yan po natin yung bangus na minarinade natin kanina. So, papakita ko lang kung paano natin lagyan ng palaman itong ating bangus. Tinanggalan po natin ito ng laman, so bubusugin natin ulit siya. Tapos kapag busog na siya, tatahiin na po natin gamit yung sinulid at syempre yung karayom. As you can see, tinatahi natin. Ganyan po yung paraan ng pagtatahi namin. Pero kung meron kayong idea kung paano yung almost na po tayo sa pagtatahi. So, after po natin tumatahi, ilalagay lang po natin siya sa harina. Ganyan. Papaikot-ikutin lang natin para hindi po maging matapang yan sa mantika mamaya kapag pinirito na siya. Kasi, di ba, tumitilamsik yan kapag walang harina. So, yun po yung technique. At syempre, crispy pa rin yan. So, buksan na natin yung kalan. Maglagay tayo ng cooking oil. Tapos, kapag mainit na, i-fry na po natin ito. So, you can see, hindi nalalaban. Ano lang yung mantika. Parang chill lang siya. Dahil yan sa sublong ng harina. Okay, nangaluto na siya. Narito na po ang final product. Sana po nagustuhan ninyo. Sobrang sarap po nito. Sobrang perfecto. Pang almusal, tanghalian. Sana po nagustuhan ninyo. Happy eating. Bye!